Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, sapat na ang inaksaya ninyong panahon. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Bago po natin basahin ang talata, ay manalangin muna po tayo. Diyos Ama, nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasabang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin, Diyos Ama. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin sa pamilya, tungkulin sa trabaho, at patawad po, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Kawaan niyo po kami. Papasukan niyo po sa amin ng inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan po ang inyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, sapat na ang panahong inaksaya ninyo. Meron po tayong isang talata sa araw na ito. Akin na pong babasahin ang talata ay nasa unang Pedro chapter 4 verse 2 to 6. Ating pong pakinggan maigi upang sa ganun po ay lubos natin maunawaan. Verse 2. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimikhi ng tao. 3. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang tarus na pagsasaya, mga pag-iinuman, at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 4. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya nilalait nila kayo. 5. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at mga patay. 6. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay rin sila sa piling ng Diyos, magamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Ang ating pong nabasa ay may pagkatalinghaga na aral ng ating Panginoong Hesukristo. Sa nilalaman po ng talata ay sapat na po ang inaksaya nating panahon. Ibig sabihin po, lahat po na di pa kumikilala sa Diyos, di pa nakakarinig ng mga salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, sila po ay maraming inaksayang panahon
na humaling sila sa mga makamundo, makalupa na gawain, kagaya po ng ating mga nabasa, mga kahalayan, masasamang pitan, paglalasing, mga gawain po na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Doon po natutuon ang mga patay. Ibig sabihin po ng mga patay ay patay po ang kanilang pananampalataya, patay po ang kanilang pagkilala sa Diyos. Kaya po sila nahumaling sa makamundo, makalupa, na kaugalian at mga hilig. Kaya sa nabasa nating talata, sapat na po ang ating mga inaksayang panahon. Dapat po ay tayo na kumilala sa Diyos, kumilala sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, upang sa dakdang panahon, sa gaya po ng nabasa natin sa verse 6, na inabot na sila ng kanilang pagkamatay. Ibig sabihin po, inabot na po kung hanggang kailan mamumuhay o mabubuhay dito sa lupa ang isang tao. Huwag po nating hayaan na umabot na sa kamatayan ang itinakdang buhay natin dito. Mula nang tayo ay nilikha ng ating Diyos Amang nasa langit. Huwag po nating hayaan na hindi po tayo makakilala sa Diyos, sapagkat kapahamakan po ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan na po natin kumilala sa Diyos upang tayo ay hindi mapahama, hindi mapunta sa impyerno, upang tayo po ay makasama sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit. Kaya po ang ating nabasa ay nagbibigay babala na sapat na ang mga inaksayang panahon na nahumaling sa mga makamundo, makalupa, na kahiligan o mga maling katuruan na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit. Huwag po nating hintayin na matapos na ang ating buhay dito sa lupa na hindi kumikilala sa ating Diyos Amang nasa langit, sapagkat kapahamakan po talaga ang ating mapupuntahan. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia, brother and sister. Kaya po sana ay wag po tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng gabay, control dito sa sanlibutan. Magtatapos na po ang aking topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Ama, nasa langit, nakapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming espiritual at katawan ng Diyos Ama. Ang ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.